And this is October 10, Thursday. Special episode 3689, 3690, and 3691. So alamin natin ano ba yung mga ugali na dapat nating baguhin, dapat nating iwasan, at dapat nating i-continue. So at alamin natin dito, 'di ba? So ito na 'yon, ito na 'yon. At shuffle tayo, kukuha tayo dito ng tatlo. Yan. Mm. Mhm. Tatlo lang ulit, tatlo. Okay, una. Nako, vow. Pamilya. Pangalawa. Okay. And pangatlo, stubbornness. Diyos ko, okay na sana yung dalawa. Okay. So, yung una kasi is vow. Ito yung mga pangarap mo sa buhay, dinadasal mo sa Diyos, hinihiling mo sa Diyos para sa pamilya mo, para sa mga mahal mo sa buhay. 'Di ba? Siyempre, kaya nga tayo humihiling para maging okay ang buhay natin. Ito yung para magkaroon tayo ng harmonious relationship together, acceptance with each other, and then the stability when it comes to sources of income, and at the same time, yung mga pangbayad natin sa bills, 'di ba? Sa school ng mga anak natin, sa needs ng mga anak natin. Pero, yung pagkakamali ninyo is being stubborn. 'Di ba? Kasi fire sign. So, ito yung punto na gusto mong minsan arogante, minsan malisyoso, minsan matigas ang ulo. Andi dito na lahat yun eh. So, ito yung balakid, no? Sa buhay mo, sa desisyon mo, sa pag-unlad mo, sa pagtanggap mo ng mga blessings mo sa buhay. So, kasi, una, kapag nagmamahal ka talagang maliban sa pagiging BO-BO, 'di ba? Ando doon pa yung pagiging tanga natin. Ano pa ba? Bulag, pipi at bingi ka kasi sa payo ng ibang tao kapag lugmok ka sa pag-ibig. Tapos, kung masyado ka namang ambisyoso sa buhay when it comes to finances, yung parang wala ka nang sinasanto para lang talaga maabot mo, no? Walang shortcut. Pero, pwede mong gawin, natanggalin lahat ng kamalasan sa buhay mo para gumaan ang financial situation. At sa ritual, yung gagawin mo doon is the wealth ritual, protection ritual, at saka yung yung cleansing. Ganun dapat. At pagdating naman sa negosyo, syempre kung gumaganda yung negosyo mo, lagyan mo ng protection ritual para walang sino man nagagawa ng masama sa negosyo mo. Na lahat ng tao hindi magkakaroon ng negative way of thinking para isiraan ka at para malugi ka. Ganon din yon sa ibang bagay sa pag-aaral mo, sa pag-apply mo ng trabaho, ng visa, passport mo, at lalong-lalo na ngayon kung jobless ka, 'di ba? Parang inaalat ka, minamalas ka, gumawa ka ng paraan, cleansing ang katapat nun. Pero kung siniraan ka, binarang kinulam, sunumpa ka at ginayuma ka ng kalaban mo, yun, dapat mo unahin yun. Huwag kang magsayang ng panahon dahil kahit anong luhod at kahit anong dasal ang gagawin mo sa Diyos, kapag hindi mo inaksyonan yan, hindi mangyayari ang sinasabi na nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Gumawa ka lagi ng paraan para matanggal yan at maibsan, para kaawaan ka ng Diyos. Kasi kapag gumawa ka ng kasalanan, halimbawa, mas matimbang yung nagawa mong kasalanan sa loob ng 10 taon kesa nagawa mong kabutihan sa loob ng 10 taon. Eh di siyempre yung matatanggap mo, bad karma. Kung nakagawa ka ng bad karma, yung gagawin mo ngayon, gumawa ka ng kabutihan. Ang saklap doon, hindi mo makikita yung measurement kung ilang percent ang lamang ng bad karma sa good karma sa buhay mo. So for you to be able to remove that bad karma,
you have to get the ritual, which is the removal of all the negative vibrations, at saka yung mga, kung nabarang ka, tanggalin mo, kung nakulam ka, tanggalin mo, kung nagayuma ka, tanggalin mo, 'di ba? Ganun lang kasimple 'yon. Ang kailangan mo lang doon is full dedication, and then tiwala na mangyayari ang lahat ng hinihiling mo. Kasi yung fire sign, when we say fire sign talaga, that's Aries, Leo, and Sagittarius. They have this leadership pattern of life, and then it deals with profession of irons. They go with engineering, they go with mechanical, basta lahat na may related sa iron. And then the best day for this fire signs are Tuesday. And the best flower are lilies, and then ano pa ba? Ang dami. Basta mga ganun. Kung gusto niyo malaman specific kasi kung ano ang para sa inyo at hiyang sa inyo, magpa-full private reading kayo para alam niyo kung ano yung pwede sa inyo, anong bawal sa bahay mo, anong bawal sa kwarto mo, anong katatanggalin dyan. Kasi minsan di mo alam yung nakakamala sa buhay mo is yung engkanto na nasa bahay mo, sa kwarto mo, or laging kasabay mo. Okay? So kayo patanggal mo lahat yan para gumaan ang buhay mo. Proceed tayo sa English episode, and good morning.